Ano ang unos sa kuna ang dumating mananatiling masidhi at matatag ang pananampalataya ng mga deboto ng Jesus Nazareno sa mga nakalipas na dekada. Sulyapan natin ang mga traslasyon sa paglipas ng panahon. Sa unang balita, nagbabalik si Rafi Tima. Ang nakagisnan nating traslasyon at prosesyon ng Poong Jesus Nazareno malayo na sa nooy payak na prosesyon ng Jesus Nazareno sa paligid ng Quiapo Church na makikita sa larawang ito sa pagsisimula ng ika-20 siglo. Halos wala nang talasa kung kailan eksaktong nagsimula ang taon ng pagbuhos ng debosyon ng mga mananampalataya ng Poong Jesus Nazareno. Pero kada 9 ng Enero, ginugunita ang unang paglilipat o traslasyon ng imahe ng poon. Tradisyong hindi pinakupas ng panahon mula noon hanggang ngayon. Ang mismong simbahan ng Quiapo dumaan na sa ilang sunog, lindol at sa World War II, pero ang debosyon sa Nazareno nananatili. Si Tatay Eugenio, 1950s pa deboto na ng Poong Jesus Nazareno. Kwento raw ng kanyang ama kahit noong panahon ng Hapon, tuloy ang prosesyon. Nilabas ng simbahan yung prosesyon, makikita nyo yung Hapon, meron pang bayoneta yung ano niya, nakatingin lang sa gano'n, pinagmamasdan yung mga tao. Siguro nag-iisip yung Hapon, ano ba yung kwalito ng mga Pilipino? Kahit ang pagdedeklara ng batas militar noong dekada 70, tuloy ang kanilang prosesyon sa kabila ng mahigpit na curfew. Yung lahat yung sasama sa prosesyon, halimbawa pumasok na ng past 10 na may curfew kayo huwag na kayong alis ng Quiapo area pagkatapos ng prosesyon. So dito na matutulog? Oh, dito. Kaya mga tao nakandito lahat sa Plaza Miranda. At bagaman hindi muna nagkaroon ng traslasyon mula taong 2021 hanggang taong 2023 bilang pag-iingat sa gitna ng pandemya, nanatiling buhay sa puso ng mga deboto ang pananampalataya. Wala mang traslasyon noon at nagpatupad ng social distancing sa labas ng simbahan. Kanya-kanya pa rin ang mga deboto na nagsagawa ng sarili-sarili nilang pagpapakita ng debosyon sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic. Kaya halos dumoble ang dami ng mga debotong nakiisa sa pista ng ibalik ang traslasyon noong 2024. Mahigit 6 na milyon ang mga deboto. At nitong nakaraang taon lang, naitala ang pinakamalaking crowd estimate ng mga deboto mula noong 2016. Mahigit 8 milyon ang mananampalataya base sa monitoring ng GMA Integrated News Research. Lumaki lalo yan, milyon-milyon pa yung pumupunta dahil nagsimula na rin yung 24 hours coverage ng media sa pista ng Quiapo na dati lumalabas lang yan doon sa evening news. Pero kahit naman bago pa ang pandemya, hindi na iniinda ng milyon-milyon ang siksikan malapitan lang ang Poong ng Jesus Nazareno. Kahit pa nga sa mga pagkakataong inabot ng 22 oras ang traslasyon. Tulad noong 2012, kung kailan nagkaroon ng banta sa traslasyon, ito raw ang isa sa pinakamahirap na traslasyon dahil bukod sa mas mahigpit na seguridad, sumabog pa ang 2 gulong ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Yung hirap na dinanas nila noong 2012 at saka yung pressure, yung stress pero na-arouse nila, yun talaga yung parang fulfilling for them. Noong 2017 at 2018, umabot din ng mahigit 22 oras ang traslasyon. Malayo ito sa mabilis na usad ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno noong ito ay iniikot pa lang sa paligid ng distrito ng Quiapo. Noon, hapon sinisimulan ng prosesyon at 2 hanggang 5 oras lang, tapos na ito. Malalim na nga ang ugat na higit 4 na siglong debosyon ng mga Pilipino sa Poong Jesus Nazareno. Ayon sa website ng Quiapo Church, ang orihinal na imahen dumating sa bansa mula sa Mexico, dala ng mga Recoletos noong 1600s at unang inilagak sa Bagong Bayan, bago dinala sa Intramuros. Dahil lumakas ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno, isang replika ng imahen ang pinagawa noong 1700s mula rin sa Mexico at dinala sa Quiapo Church kung saan nananatili ito hanggang sa ngayon. Ang orihinal na imahen naman sa Intramuros, kasamang naabo ng masira noong World War II ang simbahan ng mga Recoletos. Yung galing sa Mexico, dumating siya dito, mga early 1600s. Una siyang dinala sa simbahan ng San Juan Bautista sa Bagong Bayan, now Rizal Park, Luneta. So nilipat siya sa
Intramuros sa Recoletos Church. Nasira na po yun nung World War II. So, nung Battle for the Liberation of Manila, February 1945. So, wala na po yung galing sa Mexico. Para mapangalagaan ang imahen sa Quiapo Church, ang uri nito ikinabit sa katawan na nililok nitong 1990s at permanenteng nakalagak sa Quiapo Church. Ang katawan lamang nito ang ipinuprosesyon ngayon. Kinabitan ito ng panibagong ulo at may mga bahagi rin na nirefurbish o inayos. At kung dati sa paligid ng Quiapo lamang isinasagawa ang prosesyon, noong 2007, sinimula ng pagbiyahe ng puon mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Paggunita ito sa paglilipat ng puon mula sa simbahan sa Intramuros patungo sa kasalukuyang simbahan sa Quiapo. Yan ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.